Hello mga langga, kamusta po kayo? Andito na naman tayo ngayon, naglalakad sa madilim na area sa nakakatakot na lugar. But anyway, mabuti nga ngayon dahil alas 7 na ng gabi pero medyo maliwanag pa rin. Hindi katulad noong last month, medyo madilim na. Ngayon 7 o'clock pero madilim pa rin, nakakatakot pa rin. Ayan na yung bundok dyan sa gilid by gilid. Bundukan. Ayun pa. Diba? Tapos may ilaw dito. Dito lang yung ilaw na malaki. And then pagdating dito, yan, maliliit na lang yung ilaw. Dito na lang sa mga nilalakaran mo. Tapos, dyan, sa medyo kabila, dyan dumadaan yung mga sasakyan. Ayan. And then, gilid by gilid, bundok na yan. So, naku, wag naman sana. Kung hihilayin ka papunta dyan sa bundok, naku po. Buti na lang walang aswang dito. Pero hindi natin alam kasi sabi nila dito daw marami din daw mga aswang. Diba? So, ayun. Sobrang dilim. Nakakatakot. Pero syempre, lakasan na lang ng loob. So, ganyan talaga. Kayod tayo ng kayod. Kahit na uuwi tayo ng madilim, okay lang yan. Kahit na malayo ang ating trabaho, okay lang yan. Tatanggapin pa rin natin kasi sayang, di ba? So, ayan, di ba? Sobrang dilim. Talaga, nakakatakot. Pero, okay pa naman, kaya pa naman. Hindi pa naman ako takot. Kasi 7 PM pa lang naman. Hindi 12 or 1. Kasi sabi nila, diyan daw talaga ang nakakatakot na area. Nakakatakot na oras. Yung 12 at 1. But dito, pero alam mo, kinakalabutan din ako dito sa lugar na ito. Mayroong lugar dito na parang kinikalabutan ka. Mayroon din na wala. So, ayun. Panay, tingin ko sa likod ko. Parang kasing kinakilabutan ako. So, pagdating dito, mayroon siyang football. At, ngayon ay, may mga naglalaro ng football. Pero, wala, kinikalabutan ako. Ano nangyari? Parang mayroong alam nyo, sabi nila pag kinikalabutan ka daw mayroong something na sa likod mo or mayroong something na sumusunod sa iyo. But kinikalabutan talaga ako, buong katawan ko. Pero huwag mong isipin yun, 'di ba? Hindi ko na iniisip yun. At hindi ko pinapasok sa isip ko na natatakot ako. So pagdating dito, ayan, may mga football. Yeah, dito sa gitna ng kagubatan. May football. Siguro pinapatayo nila dito sa gitna ng kagubatan kasi malawak yung lugar. Tsaka tahimik, di ba? So, ayan. But then, mayroon namang gate dito, sobrang taas. At, yun lang, football lang ang mayroon dito. So, bihira lang yung sorry. Bihira lang nadaan yung yung mga sasakyan diyan. Diba? Bihira lang nadaan. So, dito banda sa gitna, yun, may football. Pagkatapos nito, wala na naman. Dilim na naman. Diyos mio. Ano bang buhay ito? Kala nyo ba dito sa Barcelona ay city? Hindi rin, mayroon din kasing ganito, 'di ba? Malayo na kasi ito sa city. So wala na mga bahay-bahay. At nakakatakot na. So, maraming ito, nag-acid yung mga tatay o nanay nila. May mga sasakyan kasi nga ay malayo ito, 'di ba? Kaya minsan nga
Kanina parang nag-isip ako. Gusto ko magpara ng ano, ng kotse kasi parang natatakot ako. Pero yun, lakasan ng loob, di ba? Ay nako, ganito talaga. Pag tayo ay mahirap, kailangan tiisin. O di ba? Wala kasi tayong sasakyan, kaya mag-walking tayo kasi mag-aantay tayo ng bus. Yung bus kasi mamaya pa yung darating. So, instead na pag-aantay tayo ng bus, maglalakad na lang tayo kasi mas maga pa tayo makakarating kaysa mag-antay tayo ng bus, di ba? Ayan. Katulad dito banda, ayan, yun lang ang ilaw. Sobrang dilim. At dito sa gilid ay para siyang sapa. Ayan. Pero wala siyang tubig. So, oh my gosh. Sobrang tapang ko ano. Na naglalakad sa ganito kadilim. My goodness. Ang dilim talaga. So, okay lang yun. Sa mga nagtatanong pala na maraming nagtatanong na kung bakit daw ay nasa bahay na ako ngayon nag-work. Anyway, yung mga trabaho ko sa bahay ay mga extra ko naman ito. At tulad nito, dito sa El Masno, ay extra ko lang to every once a week. Dahil once a week lang ako napunta, so kailangan ko siyang tapusin dahil sobrang dumi ng bahay. So ayun, may ano din, may naglalakad din doon. So kailangan ko siyang tapusin kasi once a week na lang ako napunta ngayon dahil sa sobrang busy ko, hindi ko siya mapupuntahan ng twice a week. So sa mga nagtatanong pala kung paano daw yung paro. Ang paro po ay nagtatrabaho ko sa hotel for more than I think 14 or 15 years na nag-work ako sa hotel. So dahil wala na ako sa hotel ngayon ay mag-rest muna ako ng for 2 years. So dahil sa hotel ako nagtatrabaho, may tinatanggap pa rin ako monthly. Kung magkano po yung sahod ko sa hotel, ay hindi yung tinatanggap ko monthly. Mayroon lang siyang bawas na konti lang. Within 2 years po yun. Depende kasi yun kung gaano kakatagal na nagwo-work sa hotel. So, kung gaano kakatagal nagwo-work sa hotel, ay ganon din yung ano, amoy sunog. Pasensya na kayo ha, putol-putol. Nakakatakot kasi, my goodness, ano ba yan? Tabi-tabi. So, katulad yan, ay nag-work ako sa hotel for so many years na. So, dahil yun, ay nakaparo ako ng 2 years. So, yung 2 years na yan, ay may sahod din naman ako kahit hindi ako nag-work sa hotel. So, nagsasahod ako ng for 2 years din. Nagsasahod ako every month. Kung magkano po yung sahod ko sa hotel, ganun din yung sinasahod ko ngayon. So, dahil wala naman akong ginagawa, dahil boring naman po sa house, so, naghanap po ako ng bahay na pagtatrabahuan ko para another source of income pa rin natin, di ba? Kaysa naman na maghilatag ako everyday, matutulog ako sa bahay everyday, or gala. So, magtatrabaho na lang ako para at least hindi ako boring. So, yun. Nagtatrabaho ako sa bahay Monday to Friday. So, off ko ng Saturday, Sunday. But hindi lang iisang amo ang trabaho ko. Hindi po ako nagtatrabaho sa isang bahay ng a lot of hours. So, nagtatrabaho po ako sa bahay ng MWF. Isang amo po yan. 3 hours po siya. 3 hours. MWF lang siya. And then, in the morning from 7 to
to 10, 7:30 to 10:30 ay sa isang amo. And then 10:30 to 1:30 ay sa isang amo ulit. But then, isang building lang po yun. So, yung isa ay nasa 4th floor, tas yung isa ay nasa 1st floor. So, hindi naman mahirap para sa akin sa travel kasi iisang building lang. And then, from 3, or minsan pag maaga ako, pumapasok ako ng mas maaga. So, minsan ay from 3 to 6, another 3 hours ulit. So, ang MWF ko ay meron akong work ng 9 hours. So, yung 9 hours na yan ay 3 bahay po yon. Every bahay, 3 hours, 3 hours. And then, Tuesday, mayroon din akong isa for 4 hours. And sa isa, ay dito sa El Masno, medyo malayo, ay depende kung ilang oras ko siya matapos. Let's say ngayon, Martes, nakatapos ako nag-start ako ng from 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, naka 5 hours ako dito. At kaninang umaga, naka 4 hours ako. So, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 10 hours ako ngayong Martes. And tomorrow ulit, doon ulit ako sa aking MWF, diba? And Thursday, mayroon ulit ako another house ulit. So, yung isang bahay, ay matagal na yun. Matagal ko ng extra yun hanggang ngayon. And then sa hapon, ganun din. Sa umaga, 5 hours. And then sa hapon, 4 hours ulit. So Monday to Friday ay hindi po ako nawawala ng work. At hindi po iisang bahay lang, kaya hindi po ako boring. Ang magkalapit-lapit lang sila. Ito lang yung malayo. Itong El Masno na ito. Ito lang yung pinakamalayo siya. Kasi dito sa bundok. At kung tatanungin nyo kung magkano yung per oras ng trabaho, tatanungin nyo kung magkano yung per oras ng trabaho, sa akin po ay ang pinakamababa na bigay, let's say yung aking MWF, dahil 3 beses ako napunta sa isang linggo. So, ang binibigay sa akin ay 12 euros. So, every Friday, binibigyan ako ng 110 sa isang bahay yun. So, dahil 3 bahay sila, so, nagkakaroon ako ng 330 every Friday yun. And dito sa isa, pag Tuesday naman, yung Tuesday ko, yung isa ay nagbibigay sa akin ng 15 per hours doon sa 4 hours ko. At dito sa El Masno, 12 lang din. Ngayon, tinaasan niya ng 15 kasi once a week lang daw ako. So, 15 na siya. So, tuwing Martes ko, kumikita ako minsan ng 150. Tuwing Martes po yun. Yeah, 150 or depende kung ilang oras po ako dito sa kabila. Pero doon kasi sa isa, sa 4 hours ko, ay 60 euro dahil binibigyan ako ng 15 per hours. And then, yung Thursday ko, ay 5 hours in the morning. Binibigyan po ako ng minsan ay 4 hours lang or 5 hours. Binibigyan ako ng 60 sa morning. And then, sa afternoon ko, 4 hours din, binibigyan ako ng 50. So, yun po ang aking sinasahod from Monday to Friday. So, kayo na po bahala kung magkano lahat. Kayo na magkwenta kung magkano sinasahod ko every week. So, yan ay extra ko lang. And, mayroon pa sa hotel. So, yun. So, yun ang kagandahan pag ikaw ay nagtatrabaho sa mga empresa, sa mga hotel, sa mga restaurant. Kasi, lalo na pag contractual ka lang, like every 1 year lang ang kontrato mo, ay pwede ka magparo. And then, sa pagparo mo, pwede ka mag-work sa bahay. So, double income po yun. But then, nagtatanong kayo kung iyan ba ay legal o illegal. Well, dito sa Spain, ay legal naman. Kasi dito, marami namang walang papel. But then, huwag ka lang magpapahuli.
Kasi halos lahat naman dito na dumarating na mga halimbawa tourist, wala namang mga papel. So, yun, legal naman. Pag walang nangyari sa iyo, okay lang yun. 'Di ba? Mas gusto nga ng mga amo yun eh. So, yan. But then, after ng paro ko for 2 years, next year, next year, so mag-hotel na rin ulit ako. Kasi, sa bahay kasi ayaw ko magpakontrato dahil pag kailangan i-kontrato ka ng amo mo, kailangan 8 hours ka sa work sa amo mo sa isang bahay lang. At ako ay naboboring pag 8 hours ako sa isang bahay lang. Boring ako dyan. So ayaw ko magpakontrato pag ako ay 8 hours lang. Mas gusto ko yung sa hotel kasi kabilisan and then impresa. So yun yung dito sa Espanya. So, inisa ko na lahat at para maunawaan po ng lahat at mga sanghay hindi nakakaalam ay ganun po. So, masasabi nyo na marami ang sinasahod ko every month. Yes, pero pagod din. And then, syempre, alam mo yung pag malaki yung source of incomes mo, malaki din yung mga ambisyon mo sa buhay mo, 'di ba? So, syempre, kailangan din natin ng mga insurance sa life natin. Kailangan din natin ng basta marami din paggagastusan. Kaya nga sabi nga nila, maliit man ang sahod mo or malaki, ay kulang pa rin, 'di ba? Katulad ko, malaki man ang sahod ko, kulang pa rin. So, maliit at malaki, parehas lang yan. So, yun na po mga langga. And hope na naintindihan nyo yung mga rules or mga dapat gawin dito sa Barcelona. So, kailangan lang kasi dito ay masipag ka. Kasi kung masipag ka, maraming work. Pero kung tamad ka, walang lalapit ng work sa'yo, diba? So ako ay super hectic po ako. Hindi ko po pinapalagpas yun pag may nangangailangan sa akin at kaya ko pa. Oo ako dyan. So yun. So yun lang po. And hope na nasagot ko yung mga question ng iba. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung bakit ay hindi na ako nag-hotel at dyan po ang dahilan. Okay? So don't worry, after ng extra ko for 2 years, after ng paro ko, ay mag-work na rin naman ako pag wala na akong paro. Ayaw ko din naman na wala akong income every month, no? So, yeah. At sayang din ang aking mga extra next year pag iniwanan ko ito. Kasi mga mababait yung mga amo ko. Sa totoo lang. Lahat ng mga extra ko ay mababait sila. At halos lahat or isang tao lang ang nasa bahay, pero halos lahat mayroon akong susi. So pagdating ko sa bahay nila, wala sila doon. Tapos ayun, magtatrabaho lang ako. Pagtatapos ko na, uwi na ako. So ganyan talaga pag pag may tiwala daw yung amo sa iyo, 'di ba? Hinahayaan ka lang kung anong gagawin mo. Katulad ko, wala silang pake kung anong ginagawa ko. So, that's all mga langga. Bye and see you the next video.